Isa pong mabiyaya at mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po. Ayan, good morning din po sa mga nakakapanood po sa ating pong Facebook Live at sa ating pong YouTube po. At ngayong umaga po, isa po itong biyaya at pagpapala po sa atin sapagkat sa umaga pong ito, atin pong isa-celebrate ang mga kaarawan po ng ating mga kapatid ngayong August. At ganoon din po ang farewell fellowship din po natin para po kay Sister Dania, kay Sister Dandan po. At habang ating po itong pinaghahandaan, tayo pong lahat ay umawit po dito po sa page 50, sa mga pangako'y umasa. Sa pananampalataya, ang buhay ko'y nasa liwanag-iya, laging sa mga pinasa. Lumas na kanan, mga pangako ni Jesus na iyay, lumas sa sa tipan niya'y tiwala. Ang pangako niya sa takong tapat, sa kabutihan ng Diyos magagana. Tiwala akong lagi at panatag, nang natuluhin ko ang galang. Sa kanan, mga pangako ni Jesus na biyaya, luha sa kanan. Ako sa tipan niya'y tiwala, lahat ng pangako ng Diyos ay dapat, tanglaw at lakas ng buhay kong siyang sa dalit ay katulong natin, nang ang kasama'y kahising. Luha sa kanan, mga pangako ni Jesus na biyaya, luha sa ako sa tipan niya'y tiwala. Purihin po ang Diyos sa ating pong nawit at minsan pa po na tayo po'y umawit ng pagpupuri at pagsamba. Dito po sa page 4, sa Diyos ang luwalhati, at sa ikatong stanza po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin po. Ang walhati, ikaw ay dakila, mundo'y minahanan, ako'y kinibay, buhay. Alay niyang antubo sa sala, sa lahat na buksan, pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, ibig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y makakalang. Dahil sa Ama't sa Anak tumaan, kawan ay dakila, walhating bigyan. Sa dugo sa nakatubsan, pangako ng Diyos sa bawat nagugtas, sa palatayang makasalanan ay katanggap kay Jesus
ng patawad. Puri sa Panginoon, piling niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, lagi mga kanak. Langit sa Ama, sa Anak, tumaan. Gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Tayo pong lahat ay tumayo. Turo niya sa ating dakila, kalak namin kay Jesus ay nakita. Ngunit alisay sa higit pa ating pagkamamha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, hilig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, ay mamagana. Labis sa Ama't sa Anak, tumaan. Gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Puri po ang Diyos sa ating pong inawit. At ngayon po ay hingin natin kay Brother Norman ang ating pong opening. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na umaga ng inyo pong pinagkaloob po sa amin po ngayon. At kami din po ay lubos din po na nagpapasalamat po sa mga nagdaang araw po, sa masamang panahon na amin pong naranasan. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong protection, sa inyo pong patnubay sa bawat isa po sa amin. At sa oras po na ito, dalangin po namin na patuloy na pangunahan niyo po kami, lalo tigit po ang inyong pong anak na gagamitin po na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Patuloy din po na ingatan niyo rin po at patnubayan ang mga kapatid po namin na hindi po namin po kapiling po ngayon. Ano man pong kadahilanan po, Ama, sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala. Sa inyo din po namin lubos din po na pinagkakatiwala ang aming pong pananatili po dito po sa lugar po na ito, maging ang katahimikan po sa aming pong paligid ay inyo pong igawan. At ito pong lahat ay aming pong isinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong pagtulong anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po kapatid sa panalangin. At ngayon po, gaya po ng ating nasabi po kanina, ang umaga pong ito ay mabibigyan po ng pagkakataon po ang bawat isa po sa atin upang atin pong batiin at magbigay po ng words of encouragement sa mga kapatid po natin na may kaarawan ngayong pong August. At sila po ay sina Brother JM, Sister Eliza po, na minsan din po ay nakakasama din po natin. At ganoon din po si Sister Camille at Sister Hazel na minsan din po ay nakakasama rin natin sa ating pong mga Bible study. At ganoon din po ay isa rin po itong farewell fellowship. Kaya maaari po tayong magbigay din ng mga tagubilin sa ating kapatid na babalik na po sa ibang bansa, si Sister Dendon po. At bibigyan ko lamang po ng 1 minuto po ang bawat isa po sa atin. Dahil marami po tayo, nang sa gayon ay marami din po tayong oras mamaya sa pakikinig po natin ng mga salita po ng Diyos. Marahil po ay umpisahan po ni Brother Norman at tapusin natin ang mga kapatid po sa aking pong kaliwa. At pagkatapos po ay susundan po ni Brother Leo doon po sa may likuran, papunta po sa may harap. Sige po, dahil ay umpisahan na po natin ang ating pong mga pagbati at pagbibigay po ng words of encouragement sa ating mga
Magandang umaga po sa ating pong lahat. Ngayong araw na ito, unang-una ay binabati ko mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa month of August. Kay Brother JM, alam ko sa Tuesday. Happy birthday bro. At patuloy ang aming panalangin, personal sa akin din, ang paglagong espiritual at pagpapatuloy ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at maging sa iyo din pangangatawan naway bigyan ka ng Panginoon ng patuloy na magandang kalusugan. Lagi kang gustong kasama ng mga anak kaya patuloy din na marami pang mga kaarawan din lalo tigit na ilaan ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At kay Sister Eliza, bagamat wala pa yata siya na. Happy birthday din. Nawa katulad ng kanyang kapatid, Sister Elaine, ay makasama sa paglilingkod din sa Panginoon, pagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa mga kapatid, bagamat sa online Bible study ay nakakasama, happy birthday. Kay Sister Den, patuloy ang aming panalangin ng paglagong espiritual at pakikibahagi sa mga gawain ng Panginoon. Maraming salamat po. Good morning po sa lahat. Binabati ko po ng happy birthday po ang mga may kaarawan ngayong August. Good health po palagi at God bless. Good morning po sa ating lahat. Lahat po ng may occasion ngayon, may birthday, binabati po ko sila sa kanilang kaarawan at ganoon din po sana maging patuloy ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ganoon din po ang si Sister Denden, ang anak po ni Brother Abel na pabalik po sa kanyang pupuntahan sa Canada. Sana gabayan po siya ng ating mahal na Panginoon. Sana bigyan niya po siya ng protection sa kanyang pag-alis kung kailan po siya babalik sa kanyang pupuntahan. At maraming salamat po sa inyong karawan at God bless po sa ating lahat. Good morning po, Pastor Bayo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng birthday celebrants, binabati ko po ng happiest birthday. At marami pang birthday ang makakamtan sa pagkilos ng Panginoon sa inyong buhay. At ang wish ko sa inyong lahat, naway magpatuloy kayo sa Panginoon sa paglilingkod at magbigay ng kapurihan sa Kanya. At sa ating Sister Denden na babalik na sa Canada, pagpalain ka ng Diyos anak, naway gabayan ka niya, makarating ka ng ligtas sa iyong pupuntahan. And give our regards to your mom and your sister. Patuloy, kahit malayo kayo sa amin, patuloy na kayo ay kasama namin dito sa ating church bilang pamilya ng FNSCC Church. Magandang umaga po at God bless us all.
Good morning po sa ating lahat. Una po, binabati ko po lahat ng mga magba-birthday po ngayon. At kay Sister Eliza po, nawa magpatuloy ka pareho kayo ng iyong kapatid na si Sister Elaine. Kay Brother JM, happy birthday Brother JM. Nawa patuloy ka ingatan ng Panginoon at dalangin ko kung ano man yung personal prayer mo, hinihingi sa Panginoon in His time, ipagkaloob sana yon ng Panginoon. God bless sa iyo. At kay Sister Den, ingatan ka sana ng Panginoon at regards to your family. At nawa magpatuloy ka mo Bekeng kaya kang biya espiritual through aking pamamasa ning salita ning Ginoo, time for prayer, kakalingwan nita, tapos mag-join ka lagi ka ring youth, ka ring join Bible study, ka tapareho time sacrifice mo itang oras, tapos buri ko mong lakwan ining amano ning Ginoo kay Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. O ita mo, God bless. Good morning po sa ating lahat. Happy birthday po sa lahat ng may birthday. Bali, hindi ko na po kayo isahin. Patuloy pa na paglagong spiritual at ang pamumuhay niyo po bilang isang Kristiyano ang inyong piliin po. At for Sister Dan, ganun din po, patuloy na paglagong spiritual at piliin piliin ang mga utos ng Panginoon at ayun lang. Thank you. Good morning po sa ating lahat. Una po, sa lahat po ng kapatid na may kaarawan ngayong buwan po, happy birthday po sa inyong lahat. Nawa patuloy pa po kayong pagpalain ng Panginoon at ingatan po sa araw-araw and bigyan po kayo nawa ng Panginoon ng malakas na kalusugan po. At kay Sis Den po, Sis, extend please. Hindi. Kagaya nung topic natin kahapon sa Youth Bible Study, blessed ladeng tawong makakilala keng Ginoo. Nawa emo akalingwan na ing Ginoo kaya betaya lagi. Ing Ginoo manatili ya. Tapos lagi ka sanang mag-pray and safe travels para kaya ka. Good morning po sa ating lahat. Binabati ko po ng happy birthday lahat po ng may kaarawan sa buwan na ito. Nawa ang Diyos na po ang bahalang gumabay sa inyo, sa inyong physically, mentally, and spiritually po. At ganun din po kay Sister Den. Nawa ang Diyos na po sana ang bahalang gumabay sa inyo sa pagbalik nyo po sa Canada. At kahit nasa malayo po kayo, ay sana wag nyo pong kalimutan ang paglilingkod po sa ating Diyos. Nawa mas lumalim pa po ang iyong spiritual life and spiritual growth. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Sa mga may birthday po, happy birthday po sa inyo. God bless po palagi. Ingatan po kayo ng Panginoon sa araw-araw ng inyong buhay. Nawa po ang lahat ng mga wish nyo kay God in His time. Yun po, matutuparin niya po yan. Kay Sister Den naman, then regards ka nga, Tilot. Amis ko na lang po yung faith.
Ingatan na kaning Ginoo palagi, lalo na kayong travel mo na. Kaya mo kakalingwan laging mag-pray. Away ta mo po siguro. Thank you po. Good morning po mga kapatid. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa binigay na opportunity ng Panginoon para kay Den. Bago po pala yung mga kapatid po natin na may kaarawan ngayong buwan ng August kay Brother JM. Nawa patuloy din po na piliin yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon at yung paglilingkod. Ganun din po yung sa mga iba po ng kapatid po natin, sina Sister Hazel at Camille. Nawa pag-iingat din po para sa Panginoon. Para kay Sister Daniel po, bigla kaming natawa doon kasi Sister Michelle ay binigyan niya ng tissue si Daniel, si Den. Baka daw umiyak. Pagdating dito ni Michelle, siya pa yung unang naiyak. Kaya purihin po ang Panginoon. Tulad nga po nung lagi na sinasabi ng ibang mga kapatid natin. Ang kagandahan ngayon ay pwedeng i-review itong mga record po natin kung darating man yung mga panahon na nanghihina tayo. Pwedeng mai-review at makapagpalakas din po ito. Kaya purihin ng Panginoon sa biyaya po na binibigay po niya. Safety rin po para kay Sister Den dun sa kanyang biyahe. God bless. Good morning po sa ating lahat. Ako po, sa lahat po ng nagbe-birthday at kay Sister Den, isa lang po yung masasabi ko. Sa 2 Peter 3:18 na kayo ay magsilago sa biyaya at pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun lamang po at good morning po. Hello po, good morning po sa bawat isa. Happy birthday po sa mga nagba-birthday po. God bless po. Sana po gabayan po kayo ng Panginoon at ayun nga po, maging malago ang paglilingkod niyo sa Panginoon. Ayun lang po. Maya-payamak po, muna salamat kay Ginoo at yutangan po kay niya. Salamat po kay Ginoo na ingatan nakatampo lagi. At saka po happy birthday po ka rin hanggang mag-birthday. Sana po gabayan ako po lagi ng Ginoo. Ako po pabren, ako po ring magkasakit. Then ako pong marakala birthday. Ito mo po, God bless po. Good morning po. Yan pong mag-birthday. Happy birthday po kay Kongan. Yung pong mama ko, lagi na po sanang ingatan ng Ginoo, ng Aldoldo, yung biyaya. Yung puro po, deta pong kaya kang kapatadan pong pengari, ingatan ako po sana yung Ginoo. Ito mo po salamat. Good morning po. Happy birthday po sa may mga kaarawan ngayong month of August.
good health and more birthdays to come at sana mag-grow pa po kayo spiritually. At kay Sister Den naman, mag-ingat palagi, at kahit na malayo ka may mga ways pa naman para makapakinig ng salita ng Diyos. Kung hindi man sa online Bible study, sa mga record, puwedeng panoorin. Yun lamang po, God bless. Unang-una, happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong August. Patuloy lang maglingkod sa Panginoon at pasalamatan natin yung isa pang bagong taon na dinagdag ng Panginoon at patuloy nating gamitin yung mga susunod pa para sa Kanya. Kay Sister Dane naman, mag-iingat lagi, laging magpe-pray. At katulad nga ng sinabi ni Brother JP, sa panahon natin marami ng forms of communication at sana magamit yon hindi lang sa practical na sa buhay natin na physical kundi sa spiritual din. Siguro yun lamang po. Maipabak po ang kekatama. Happy birthday po kareng kapatid mag-birthday. Panalangin ko kay kayo kapatid at ang lagi na kundi ng lakas ng Ginoo lalo na kay spiritual ko sasawang maglingkod kay Ginoo ngini nga kabataan kayo at kan sister din naman makanyan mo rin kang sister din na ngening kabataan na andyang malawot siya katutok ng maglingkod kay Ginoo. Bayo ka mag-aral nak mamasa kang Bible yung salita ng Ginoo ilang makalakas kay katamo. Lagi kayong mimingat ka rin kayong mamo ang po kang faith ingatan na kaning Ginoo. Andyang no ka rin kanak basat mo kakalingwan ning panalangin at saan mo yo lagi dako nga beking panalangin ko itang mi kakapatad andyang eda kakayabe ing lugod mama ko kay katam kita mo po. Good morning po. Karen po hanggang kapatid mag-birthday king Bolaning August. Happy birthday ngan po kaya kayo. At dakal pa sanang birthday ing aranasan nyo. At pagpapala na ning Ginoo na aranasan nyo naman. Kang kapatid din, masayang pamaglakbe. At basta etaya mo kakawan niya ning magkalubkeng kay ganaganam bagi. Nakatamo pa buren ning Ginoo. Pakikomusta na mo kang Sister Lot at saka kang Sister Faith. Good luck ka na. Good morning po. Sa lahat po ng may kaarawan po ngayon sa buwan po ng Agosto, maraming salamat po sa Panginoon sa biyaya po ng inyong buhay. Happy birthday po. Dalangin po namin na nawa patuloy kayo pong gabayan, proteksyonan at i-bless po ng Panginoon. At kay Sister Den, lagi mong tatandaan na maraming nagmamahal sa iyo at nagpe-pray sa iyo sa pamilya po natin dito. Ganon din po kay na Sister Lot, kay Sister Faith. At sa oras ng nakakaramdam ka ng takot o you are facing stress or struggles, gusto ko pong ibigay sa iyo or i-remind po sa iyo yung Psalms chapter 91
na nagbibigay po ng assurance sa atin na sa lahat po ng mga bagay, trust our Lord. Lahat po ng mga yon ay poproteksyonan ka niya at bibigyan ka niya ng guidance. Yun lang at have a safe trip po. Payapayabak po kay katamuhan. Karen po hanggang mag-birthday, babatyang ko pong maligayang araw ngayon. Happy birthday. Karen po hanggang mag-birthday. In pray ko po karera maging magtiwala tamo po kay Ginoo. Kaya tamo mo po masa. At kaya ka din, happy trip na mo kaya kaputang makoka. Sana maging safety ka kaya kang biyahe at miras kang mapayapa aking Canada. At kumusta na ako ka rin. Sige, dakal punta ka na. Salamat. Happy birthday sa lahat ng may birthday. Iniisip ko kanina kung anong sasabihin ko, pero ayun nga, lalong lumapit sa Panginoon, lalong dagdagin yung time sa pagbabasa ng Bible. Kasi yun yung, kumbaga, nandun lahat yung root, yung foundation natin, si Christ. At sa mga, kung ano man yung situation or struggle, lagi nating isipin na kasama natin yung Panginoon. Kumbaga, ilang years nang lumipas sa buhay ninyo na nakikita nyo yung pagmamahal at biyaya at kalingan ng Panginoon sa lahat sa buhay ninyo, mga nagbe-birthday. At kay Denden, alam ko 1 year na kayong nasa Canada. Naranasan niyo na din yung pag-iingat ng Panginoon do'n. At alam ko, ang Panginoon ay hindi siya magbabago. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa 1 year na yon, yun din yung mararanasan niyo pa. At kung ano man yung sa pag-aaral mo, mag-aral na para sa Panginoon. At siyempre yun nga, yung lalo pang lumapit sa Panginoon at lalo pang dagdagan yung pagbabasa ng Bible. Yun lang po. Ingat. Good morning po kay katamungan. Happy birthday po ka rin hanggang maki-birthday. Then kababayan, sana dakal pang birthday yung malyari kay kayo. Happy birthday din kay JM, I love you po. At sana yung kay kang plano ilagak mo ang king Ginoo. At saka kan then yung Ginoo yung mag-iingat kay kaking pamagdayo mo. Kumusta na lang mo imampoy faith. Lagi may tandaan ning amano na ning Ginoo, nakatamo pa po rin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yun lang po. Maraming salamat. Good morning po sa ating lahat. Ang prayer ko po sa mga may birthday ngayong August, advance happy birthday kay JM, good health at naway patuloy ka na palagawin ng Panginoon sa iyong spiritual na buhay. At sana marami pang kaarawan ang ipagkaloob sa inyo. Ganun din po kay Sister Eliza, kay Sister Den sa kanyang pag-alis, pagbalik ng Canada. Patuloy nawa ang pag-iingat ng Panginoon sa iyo
at mag-aral na mabuti. Yan ang purpose mo kaya ka pumunta roon. At kumusta Makumi kay Sister Lot, kay Sister Faith, Jeng, Conrad, at sa buong family niyo. Nawa ang Panginoon ang patuloy na manguna at mag-ingat sa inyong mga pinaplano sa buhay. Maraming po salamat. Magandang umaga po mga kapatid. At sa lahat po ng mga may kaarawan po ngayong August, happy birthday po sa inyong lahat. Kay Brother JM, ang panalangin ko rin sa iyo, Brother JM, ay patuloy na pangunahan ka ng Panginoon sa panibagong buhay na idinagdag sa iyo at lagi na tatandaan na ang Panginoon ay laging sumasa iyo. At ganun din sa mga kapatid na kababaihan, kay Sister Eliza, bagamat wala siya ay happy birthday din sa kanya at patuloy din siyang lumago sa kanyang buhay spiritual din. At para kay Sister sa pagbalik mo sa Canada, ang panalangin ko ay ingatan ang iyong pagbibiyahe pabalik at ganun din, lagi mo rin tatandaan ang salita ng Panginoon, lalo na doon sa Matthew 28 verse 20 na siya ay laging sumasa iyo. Kaya saan ka man naroroon, ang Panginoon ay laging sumasa iyo at pakatandaan na ang kanyang mga pangako ay hindi magmamaliw at sa mga anumang journey na pagdadaanan mo ay lagi mong kasama ang Panginoon. Kaya lagi kang tumawag at magtiwala sa Kanya. Mag-ingat ka palagi at ganun din kina Sister Faith and Sister Lot. Regards din sa kanila at lagi kayong ingatan ng Panginoon. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Good morning po sa ating lahat. Bago ko po ipaabot ang aking greetings, nais ko pong i-quote yung isa sa mga life verse ko at nakita ko po ito ay totoo at makapangyarihan. Yung sa Psalms 37 verse 4, sinasabi po roon na delight yourself to the Lord and He will give the desires of your heart. Kaya sa lahat po ng may mga kaarawan ngayong August, binabati ko kayo na maligayang kaarawan. Nawa ay patuloy na maranasan ang kabutihan, ang biyaya ng Panginoong Diyos sa inyong mga buhay. At para kay Den sa iyong pag-alis, Den, ang masasabi ko lang, Brother Abel, tatagan mo ang iyong loob. Puro kayo kay Den nakalimutan nyo na si Brother Abel. Mas malungkot yung maligayang pag-alis, Den. Lagi mong pag-pray ang tatay mo. Nag-iisa siya rito. Huwag niyo siyang alalahanin dahil kasama namin siya rito. Regards sa iyong mga family, kila Sister Lot, kila Sister Jeng, kila Faith, kila Conrad, at kila Lola mo, lahat ng mga relatives mo ay regards sa kanilang lahat. Basta ang kamukha nung life verse ko ay masasabi ko na yun ay totoo. Delight, ulitin ko po, delight yourself to the Lord and He will give the desires of your heart. God bless sa inyong lahat. Good morning po sa ating pong lahat, sa lahat po ng kapatid na magbe-birthday ngayon pong August. Brother JM, bro, happy birthday. Nawa patuloy tayong manahan sa mga salita ng Diyos at patuloy nating pag-aralan at siya ay ating patuloy na paglingkuran sa ating buhay.
At gayon din sa ibang mga kapatid, sa mga kababaihan na may kaarawan, happy birthday sa inyo pong lahat. Sister Den, ah, ingat sa biyahe at ako isa lang din yung prayer ko na nawa sa mga susunod ding panahon ay muli kayo na mga family ninyo, sila Sister Lot, Sister Faith, patuloy muli makasama namin kayo na nandito nakikinig, nag-aaral ng mga salita ng Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Yun lang, happy birthday and God bless. Ingat and God bless. Muli po ay isang magandang umaga po sa bawat isa at happy birthday po sa lahat po ng mga may kaarawan. Kagaya po ng panalangin po ng mga kapatid ay patuloy po na lumago sa pananampalataya, magpatuloy sa Panginoon, manahan po sa kanya pong mga salita. At ganoon din po kay Sister Den, patuloy na mag-ingat at pangunahan ka ng Panginoon. At nawa ang desire ng ating puso ay ipagkaloob niya lalong-lalo na kung ito ay kalooban ng Panginoon. At kagaya po ng nasabi ng mga kapatid, regards po sa buong family sa Canada at patuloy na pangunahan din po ng Panginoon. Nawa makasama namin kayong lahat kahit sa mga online na gawain natin at kung ito man ay hindi swak sa inyong time, pwede nating i-review at panoorin. Nawa safe trip and patuloy na pangunguna at pag-iingat ng Panginoon sa iyo. Yun lamang po. Maraming salamat. Good morning po sa atin pong lahat, mga kapatid. Happy birthday po sa lahat po ng nagse-celebrate po ng birthday. Ito pong month po ng August at nakikita ko po si Brother JM lang po yung nandito po ngayon na birthday celebrant. Tama po ba? Wala si Sister Eliza. Saka po yung ibang mga kapatid. Happy birthday, Loy. I love you and I'm sorry. Yan lang po yung aking message at sa susunod na po yung iba. At kay Sister Den, I love you din and I'm sorry. Hindi, siguro lagi mo lang alalahanin yung family mo dito, yung relationship mo kay Lord, yung relationship mo sa mga kapatiran, at yung mga bagay na natutunan mo dito, dalhin mo sa Canada para doon din ay patuloy mong ma-apply at patuloy kang mag-grow din doon. At regards din, si Sister Lot ay naka-online, nanonood po siya sa atin po ngayon sa live po natin. Kaya hello po Sister Lot, Tita Lot, at God bless po sa atin pong lahat. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga messages at pagbati. At ngayon po ay bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapatid na makapag-testimony din po at makapagpasalamat sa Panginoon. Marahil unahin na po ni Brother JM. Ganun din po ay susundan po ni Sister Denden po. Happy birthday din po sa mga ibang kapatid na magse-celebrate ng birthday po ngayong August. And kay Sis Den, hindi ko pa siya nakita simula nang umuwi siya eh. Paalis na ulit siya. Yun, mag-iingat palagi, tsaka pray ko sa'yo na na mas mag-grow pa. Although kahit nasa malayo ka, hindi naman ibig sabihin nun is mapapalayo ka na rin sa Panginoon. Lagi mong baunin pa rin yung mga natutunan mo dito. Yun, at mag-iingat. At kamusta na lang din kala Faith tsaka kala Tita Lot. And maraming salamat din po sa lahat po ng mga greetings, sa lahat po ng mga words of encouragement na narinig ko po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Matanda na po ako. Kung di man po halata sa itsura na 30 na po ako niyan sa Tuesday po, birthday ko po.
invited po kayo. Basta may dala po kayong regalo. Ayun, thank you po. Kasi po, itong mga nakalipas na panahon ngayong taon, marami rin akong pinagdaanan din na problema. Kaya thankful din ako sa mga words of encouragement nyo kasi kailangan ko rin yun. And masyado na kasing stress yung buhay. Maraming mga hindi magandang nangyari. Yung mga sinasabi ni Kuyang sorry, malalim yun. Pero nakakatawa lang siyang pakinggan pero malalim yung pinanguhugutan ng mga yon. Love ko rin kayong lahat. Love ko rin si Kuya. Love ko yung pamilya ko. Yun, maraming salamat po. Yun lang po, magpatuloy tayo sa Panginoon. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po, nagpapasalamat po ako, nagkaroon po ako ng opportunity para po makapagsalita po dito at marinig po lahat ng words of encouragement at yung mga Bible verses po na gusto nyong itanim po sa akin para madala ko po sa Canada. Yung naging journey po namin sa Canada hindi po naging madali and yung naging strength po na yung source of strength po na namin ng mama ko at saka ng ate ko sa Canada yung yung verse po, Bible verse from Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And kami pong dalawa ni Mama, lagi po naming sinasabi kapag nag-worry po kami, be a warrior and not a worrier. And nagpapasalamat din po ako sa inyo sa gabay and sa pakikisama po kay Tatang kahit na siya lang po mag-isa. And nagpapasalamat din po ako na kahit na malayo po kami, ginagabayan niyo pa rin po kami and nakakapagpakinig pa rin po kami para may mas panghugutan po kami ng lakas sa Canada. Yun lang po. Salamat. Patuloy po sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat sa umaga pong ito. At marahil po, bagamat sapat na yung mga messages na narinig po natin, ngunit mas importante po ang mga salita po ng Diyos na mapapakinggan po natin sa umaga pong ito. At bilang ating pong paghahanda sa ating pong pakikinig, tayo po muna ay umawit po. Dito po sa 129, ang aking amay nagbabantay. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o mundo, hindi ako matatakot pagkat siya'y laging ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaba. Mabuting man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin
Purihin po ang Diyos at ngayon po ay handa na po natin ang ating pong puso't isipan sa pakinig po natin ng kanya pong mga salita at tawagin ko po ang ating pong tagapagsalita, Brother Wilson Gutierrez po. Muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. Tulad po ng nasabi ng ating kapatid ay darako po tayo sa maikling pagbubulay po ng salita ng Diyos. At dahil alam ko nga po na ang first Sunday po natin ngayon, instead na second Sunday po yung potluck natin, ay ginawa natin ng first Sunday. Dahil by August 10 po, next Sunday po ay aalis na po ang kapatid natin, si Sister Den. Ginawa natin po na first Sunday, yung potluck natin, kasama ng celebration po ng mga birthday celebrant of August, yung first Sunday. Kaya nag-prepare lang po talaga ako ng short message para, kasi mamaya may salo-salo at meron pa, alam ko, mga practice pa regarding doon sa preparation natin sa ating year end. Kaya muli po ay good morning and God bless. At para po sa atin pong pagbubulay, ito po ay may kinalaman pa rin sa pagpapatibay o yung tinatawag nating edification. Last Sunday po ay tumalakay tayo sa ating Sunday school, yung paano tayo ay bilang isang church, corporate, ay magkaroon ng tumibay ang ating iglesia. At alam naman po natin na ang iglesia, pagka sinabi nating church, ang tinutukoy po rito ay ang every believer. Ang bawat isa po sa atin na sumampalataya. Hindi yung building, kundi every believer. Kaya napakahalaga po ngayon ay pag-aaralan natin kung paano na kailangan po kasi na patibayin natin individually ang sarili natin para mapatibay natin yung iba. Common sense lang po yun. How can you edify others kung ikaw ay mahina? Kaya ang message natin ngayon ay about pagpapalakas sa ating personal at para tayo ay makapagpatibay sa iba. At ang ating verse dito sa Romans chapter 14, verse 19. Ayos ko pong basahin itong verse natin. 14, chapter 14, verse 19. Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapagpapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. Palain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa oras na pinagkaloob mo. Salamat po sa mga kapatid na nagdiwang at magdidiwang po ng kanilang kaarawan. Salamat din po. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagbigay ng kalakasan kay Den sa kanyang pag-alis. At kami po'y nananalig na ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang aalalay at magdadala ng payapa sa lugar na kanyang patutunguhan. Salamat din po sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita. Tunay po na pagpalain mo kami
nang sa ganun po ay lalong tumibay ang aming spiritual life. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Una po ay gusto ko muli na i-define or ibigay ang kahulugan ng salitang edify or edification o sa Tagalog yung pagpapatibay. To edify, ang ibig po sabihin nito is to build up spiritually. Sa madaling salita ay palakasin, patibayin tayo sa ating buhay spiritual. Tulad ng isang pagtatayo ng bahay, sinisikap, sinisigurado ng isang nagpapatayo ng bahay na magiging matibay ang kanyang bahay. Hindi lang maganda, kailangan matibay. Hindi kaila sa atin, Russia, kailan lang ay nagkaroon ng earthquake. Maraming magagandang mga gusali, pero ang nakakalungkot mukhang hindi sila matibay. Sila ay bumagsak dahil doon sa 8.7 magnitude ba? And after nun, kailan lang, recently lang, a day ago, Myanmar ay nagkaroon din ng earthquake. Marami rin na mga bahay, gusali na magaganda, very artistic, pero ang nakakalungkot ay ito ay nasira. Kaya mahalaga yung edification. Napakahalaga na ito ay maranasan ng bawat believer. Importante yung edification sa church. Bagamat ang church ay tumutukoy ito sa individual believer. Tayo na mga mananampalataya. Mahalaga sa atin yung maging matibay tayo sa ating spiritual life. Although maaari din tayong maitulad sa mga nabanggit ko na mga pangyayari. Maaring maganda nga tayong tignan. But we are weak spiritually. Paano po yung sinasabi ko? Maaring ikaw ay regular attendees. You bring your Bible. You quote verses. Maaring paminsan-minsan o mas madalas. Nag-aano ka ng mga verses sa Bible sa Facebook. You look like beautiful and good and sa iyong Christian life. But pwede rin na ikaw ay mahina. Konting problema, konting unos, konting bagyo, konting earthquake, nayayanig. Tumutupi, sabi nga. At naapektuhan ang iyong Christian life. Kaya napakahalaga noong ating edification. Sapagkat ito ay masasabi natin na isang pangunahing pangangailangan natin sa ating kapulungan, sa ating buhay, spiritually. To edify one another, yung tayo ay magpatibayan, sabi rito sa ating binasa, makapagpapatibay sa isa't isa. Marahil ay maganda na mapagnilay-nilay natin ang bagay na ito.
Kaya nga isang bagay po na gusto kong dalhin para tayo ay makapagpatibay sa isa't isa, kailangan tayo muna ay maging matibay. At meron po tayong mga ilang titignan kung paano po ang bawat isa ay maaaring tumibay at makapagpatibay sa iba. Una na po rito, yung tinatawag natin na pagsasalita. Alam ba natin na ang ating pananalita ay makakapagpatibay ito sa iba? Kaya nga, hindi po tradisyon yung ginagawa natin na pag may birthday, tumatayo tayo isa-isa at nagbibigay tayo ng words of encouragement. That's not tradition. Hindi po tradisyon natin ginagawa yon. Ang ating purpose and objectives is to edify others. Kaya napakahalaga ng pagtayo natin dito. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pagsasalita ay maaari tayong makapagpatibay. Pero hindi po yung iniisip natin. Meron po kasi na ang kanilang pagsasalita, no, in public or in individual, mostly sa ating mga gatherings ay parang ang ginagawa nila parang nilulumanay nila yung mga boses nila. parang para silang mga anghel na napakalumanay ng kanilang mga salita. Yun po ba yung nakakapagpatibay? No, that is hypocrisy. Hindi po yun yung nakakapagpatibay. Hindi rin yung pong mga magandang compliments. Ano yung mga magandang compliments? Parang pinupuri mo yung kapatid. Very good ka, pati. Ano pong tawag ron? Yung po ba'y nakakapagpatibay? Hindi po yon. Kasi parang sa salitang kanto, kumbaga sa nanliligaw, para ka lang sasabihin ng babae sa'yo, ang lakas mo naman mambola. Kasi hindi po yun yung nakakapagpatibay. Sabi nga sa Proverbs 12:22, Proverbs 12:22, babasahin ko lang po dito na lang sa amin. Kawikaan 12:22. Pakaganda po ng Proverbs na ito at regarding sapagkat ang isa sa mga maaaring gamitin natin na pagpapatibay at nakakatibay ay yung ating pagsasalita. Sabi po rito, mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Sa English, napakaganda po. Sabi niya, lying lips are abomination. Yung word na abomination, yung kayang Kapampangan, balang makariri. Yung parang kayaya. Kaya ang tunay na nakapagpapatibay
ay yung pagsasabi ng katotohanan at may pagmamahal. Yun yung hindi yung malumanay ang boses, hindi yung compliments na hindi naman totoo, hindi yung parang piniplease mo lang yung mga tao. Hindi po yun. Sometimes, yung words, yung speak, yung pagsasalita na nakapagpapatibay, sometimes it hurts. Because sometimes truth, yung katotohanan ay masakit. Subalit ito ay binigkas mo, sinabi mo ng punong-puno ng malasakit at pagmamahal sa isang tao na pinagsasabihan mo. Yun yung nakakapagpatibay. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 15, tandaan po natin, mahalaga yung sinasabi natin galing sa puso natin, galing sa katotohanan, lalo na galing sa salita ng Diyos. Hindi yung pagkukunwari, hindi yung to please others. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 15, Ephesians 4 verse 15. Ang sabi po rito, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Ang tinutukoy dito ang church, ang individual po. Ang importante, ang pagsasalita na may katotohanan at may pag-ibig. Yun ang isa na maaaring magpatibay sa atin. Nakakapagpatibay sa atin ang pagsasalita. Yung mga compliments, yung mga pagkukunwari to please other sa ating pananalita, tandaan natin, is abomination to the sight of the Lord. Isipin mo na ang Panginoon, nakikita niya ang puso mo. Alam niya kung yung pananalita ay saan nagmumula at anong motibo. Ang pananalita na totoo at mayroong magandang layunin mula sa puso mo, yun ang mga salitang nakapagpapatibay. Dito rin sa chapter 4 verse 25, may sinasabi rin dito, sabi niya, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap ng isa't isa rin. Mga kapatid, mahalaga ito. Even in our speaking, mahalaga yung totoo. May pag-ibig. Ganon din sa, siguro, even sa mga tumatayo sa pulpit, yung mga nagpipreach, yung mga nagsasalita po, nagsasalita rin sila. It is a great edification to everyone. Pero ang importante, bukod dun sa katotohanan, kailangan inihanda mo ang mensaheng ito o ang mga lesson na ito na mayroong pagmamahal.
Sapagkat alam mo na yun ay makapagpapatibay. Sapagkat kung minsan, mas nagpe-penetrate, mas nagsisinking sa atin ang mga salita, ang mga mensahe. Kapagka ito ay done with love. May pagmamalasakit. Hindi yung naisip mo lang, ito yung gusto ko sabihin. Parang maganda ito, parang maging popular ako. Hindi po yon. Kaya dito po sa ating tinatalakay, para isang paraan para makapagpatibay tayo ay sa pamamagitan po ng ating mga words of encouragement. Words of correction. Sabi nga, ang correction daw minsan ay parang pilay yan. Diba? Parang joint na pilay. Yung correction parang itutuwid mo yan. Hindi po, ewan ko kung meron ng mga napilayan sa atin. Kanina ay kinukwento sa akin ni Ate Carmen na ang isa sa mga youth natin ay na-sprain siya. No? Tinanong ko, napahilot na ba? Kasi napakahalaga noon na maituwid. No? Ako dahil po ako ay athlete po noong ako ay nasa kabataan, ngayon ay nagsasuffer ako ng back pain ko dahil yung aking spinal na 4-5 ay lumihis. At yun ay parang nakuha ko sa kakalaro ko noon. Hindi siya naayos noon pa. Kaya hanggang ngayon ay naging problema ko po. Ang correction sometimes ganun eh. It's like a broken joint na kailangan mo siyang ituwid. Masakit po yun. But, ito ay nakakabuti. Nakakabuti po yun. Kaya napakahalaga po nun. Although, sabi ko nga po, ito ay short devotion lang. Mas pinrepair ko po yung mas maikli. Although, siguro meron pa akong ibang mga points regarding dito. Pero, dito muna po tayo sa isang points ko. Yung to edify one another is to speak in truth and in love. Minsan alam nyo, mas mainam yung halimbawa, merong kapatid na nakita natin na nagkamali. Mas maganda kung masabi natin yung totoo sa kanya. O kung may kapatid na nakikita natin na parang may pinagdadaanan, alam nyo, yung simpleng salita na, kapatid, kaya mo yan. Subalit ito'y sinasabi mo ng may care. It is edifying to the listener. It is edifying. Kasi yung ang dami mong sinabi, wala naman sa puso mo. It is void. It is abomination. Kaya, one thing to edify one another is to speak in truth and in love. It is very edifying. Nakakatibay ito. Nakaka-uplift ito. Nakaka-encourage ito. Nakaka-boost ito sa bawat isa sa atin. Speak in truth and in love. Tandaan natin, ang kasinungalingan, kailanman, hindi nalulugod ang Diyos.
Kasinungalingan, sometimes it destroy relationship, destroy everything. Kaya, to edify one another, speak in truth and in love. Although sabi ko nga, hindi yung magandang salita, magandang words, importante totoo. At sinabi mo ng may pagmamahal. Ito'y nakakapagpatibay. Good morning po ulit. God bless at tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po na ang maliit na bahagi ng aming katawan, ng aming mga labi, ang aming pananalita, ay maaari pala ito na makapagpatibay sa iyong iglesia, sa bawat isa po sa amin na mga anak mo. Kung gagamitin namin ang aming mga labi, aming mga dila sa pagsasalita ng katotohanan na may pagmamahal. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo po kami na magamit po namin ang aming mga pananalita sa ikatitibay ng bawat isa at ng iyong iglesia. Binabalik namin, O Diyos, ang pinakamataas na papuri sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga napakinggan po na kanya pong mga salita. At habang ito po ay ating pong pinagbubulayan, tayo po ay umawit po bilang ating pong pagpapakas. 131, sa lupang mataas. At sa huling stanza po, inanyaan ko po na tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pong pananamit. Ay ko'y umaakyat bawat araw isang taas. Dalangin ko'y walang hinggan, Diyos sa langit ay ilipat. Buhayin mo at itatag ako sa mataas, kaysa kahapong nadulas, hanggang sa langit umagtas. Ayaw kong laging may takot at alinlangan ng loob. Kung ang iba'y diyan ang nais mo ay umayo. Buhayin mo at itatag ako sa mataas, kaysa kahapong nadulas, hanggang sa langit umagtas. Ang tirahan, itaas na sa liputan, dahil tukso'y dumagsaman, at asa ko'y di bubuhan. Buhayin mo at itatag ako sa mataas, kaysa kahapong nadulas, hanggang sa langit umagtas. Okay, tumayo. Ang pagulog ay nais ko na makaabot hanggang dulo. Hindi magtutulog ako
Ngayon po sa ating pong pananalangin ay hingin po natin kay Brother Francis na tayo po ipangunahan. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Ama, maraming pong salamat sa oras po ito na binigay niyo po sa bawat sa amin upang muli kami magkasama-sama at magpalakasan sa iyong mga salita. Salamat po sa salita na hayag po sa umagang ito. Kawama, sa mo, pusong kaisipan ng bawat isa. Patuloy ang iyong banal na espiritu mahusap. Tanggapin ka namin sa aming buhay bilang ikay aming Panginoon at Tagapagligtas. Maraming po salamat Ama sa anak po na ginamit ko. Malahayag na yung mga salita sa umaga nito. Aling dalangin namin Ama patuloy na pagkaloobin niyo po siya ng kalakasan spiritual na nagagaling siya sa araw-araw. Dalatingin ang kalakasan physical upang patuloy na siya magamit ko sa Ebanghelyo po yung talong po sa Kanya. At maraming po kalang maakay sa iyo, Panginoon. Salamat po ng maraming at patuloy ka pa namin pinupurit pinasasalamatan sa oras po ito. Alam namin na isa o dalawa na nag-uusap sa iyong mga salita, ito ay nasa aming kalagitnaan. Kaya sa umaga po ito, ay aming pinasasalamatan. Dadalangin po namin ang mga susunod po namin gagawin. Patuloy, oras po ito nawa ito gumabay at pangunan. Ang lahat po ito may aming dinadalangin, hinihiling na makapangyarihan tayong pangalan po na inyong bugtunan ng Kristo Jesus. Amen. Good morning po. At announcement po, before po tayo mag-lunch po, ay bibigyan po ng 30 minutes po ang bawat isa po sa atin para po tayo po makapag-practice. So practice po ng mga young people, practice po ng mga kababaihan na merit po, at practice din po ng mga kalalakihan po na merit po. 30 minutes po before po sa ating pong lunch. Morning po at God bless po.